Ang kapal na mukha mo! Kamoting kahoy ka! At malamang daw, naapektuhan na ang utak dito si Boying Rimulya mga kababayan sa iniinom na gamot niya. Yan po talaga ang sinabi ni Atty. Topacio mga kababayan dito kay Boying Rimulya na ating DOJ Secretary na napasang-ayon pa mga kababayan sa tanong ng media na kurakot ba daw tayo kagaya ng Timor-Leste. Sabi niya, mas malala yung Timor-Leste. Parang indirectly sumang-ayon mga kababayan sa pagiging kurakot. Kaya supalpal dito kay Atty. Topacio mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Ang kapal ng mukha mo. Ikamoting kahoy talaga itong si Rimulya. Di ba? Kamoting Corruption kahoy. in Timor-Leste. Just like ours, sabi ng isang reporter. Parang tayo, corruption. Sabi niya, my even worse. Corruption. Even worse. Sino may corruption doon? I think that there is so much corruption in the criminal justice system now. Just like ours? First, Wala pa amin mga kababayan. O paano na yan? DOJ Secretary na mismo. Hindi dininay mga kababayan na may corruption dito. Binadmouth pa ang Timor-Leste mga kababayan dahil hindi napagbigyan na maiuwi si Teves. At ang final nail mga kababayan na kinatigan ng Timor-Leste, ang asylum ni Teves, ay yung pag-kidnap nila kay PRRD. Malinaw na sa Timor-Leste mga kababayan ang mga kababuyang nagagawa dito sa Pilipinas. O ngayon, inatake nila ang Timor-Leste. Sinabihang immature! Kurakot! Mas kurakot pa daw sa atin. system now. Just like ours? First, Oh! Grabe. Pag sinabi mong even worse, kahit hindi totoo yun, parang inamin mo may corruption dito. Ayun. Oo. Ay. Kaya lang, mas Kailangan pa bang i-memorize yan? corrupt daw ang Timor-Leste. Para sabihin ng isang miyembro ng gabinete na corrupt, walang kwenta ang justice system doon. Ang kapal ng mukha mo. Tapos siya mismo ang umamin na failed ang justice system natin dito sa Pilipinas pagdating sa droga. Diba? Palagay ko yung Ano mga ba ito? Ito kasi mga kababayan, Department of Justice Secretary na politician no, nilagay. Ayan, naging gamot circus. na iniinom nito. At saka yung sakit niya, nakaka-apekto na sa pag-iisip niya eh. Para sabihin mo yon bago noong nililitis yung kaso, ha? Babalik-balik ka sa Timor-Leste. Nakikipag-meeting ka doon sa Pangulo ng Timor-Leste, si Jose Ramos Horta. Nagpa-meeting-meeting pa siya mga kababayan. Tapos, nung hindi na pagbigyan, I siniraan. went there to talk to the president again. Who's president? Timor-Leste. Okay. I was there with the delegation of DOJ. Masampal ka doon, binging sa pinagsasabi mo dyan. Pupunta ka roon. Haharap ka sa presidente. Bago ngayon sasabihin mo, corrupt. Immature ang justice system ng Timor-Leste. Napahiya ka lang eh. Sasabihin mo kung ano na sasabihin mo. Samantalang na nananalo ka. Panay ang puri mo. Oh. Tapos, nung una mga kababayan, malapit nang maipauwi si Teves. Labas agad ng litrato. Hanggang ngayon, wala na. Hindi na makakauwi si Teves mga kababayan. Talo ang DOJ. Anong klaseng ugali ka meron? Maling Ano comment klase? yun. Di ba? Napakasama ng ugali mo. Anong mga ihaharap mo Napakasama. dun ngayon? Ang uga. Nagagalit yung mga tao sa Timor-Leste. Baka di mo alam. Sa May balak pa siyang bumalik doon? Secretary Rimulya. Anong klaseng mentalidad yan? Yan ang problema. Ganon din si Clavano. Dismayado daw siya. Nagulat daw siya. They were surprised. Alam mo, Utoy, si Utoy! Nico Clavano, bata pa to. At saka palagay ko to, hindi nag trial practice eh. Hindi pa yata ito nakakapasok sa loob ng hukuman. Anyway, Okay. eto nga, natutuwa kami ng mga kaibigan ko roon dahil mukhang napikon tong ating Secretary of Justice. Oo. Habang nandoon ako kasi, habang minomonitor namin yung hearing ni Senator Delikado ito sa Topacio pag iniinitan ito. Baka ito ang ipadisbar. Dahil talo sila natalo sila ni Topacio. Amy Marcos doon sa pag-imbestiga niya doon sa illegal na pagdukot at pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Opo. Ay lumabas naman yung desisyon ng plenaryo ng hukuman, yung pinakamataas na hukuman sa Timor-Leste. Na ang sinabi ni mga kababayan, Boying Rimulya, immature daw. Wow, immature daw ang gobyerno ng Timor-Leste. Tapos, ngayon may mukha pa siyang ihaharap doon. Matapos niyang kutyain na immature, Na na kurakot. nagsasabing denied yung extradition ni
Congressman Arnolfo Teves. Di ba, lumabas ng balita yun dito. Opo, opo. Na sinabi ng isang 5-man plenary, unanimous ito. Ibig sabihin, Unanimous? lahat ng 5 na nag-aral ng kaso ng mga maestrado ay nagsabing hindi dapat ibalik sa Pilipinas si Congressman Teves. Bakit? Ayun. Dahil may posibilidad na siya ay mapasailalim sa torture. See, mga kababayan, kahit ibang bansa, wala na tiwala sa Pilipinas, sa justice system ng ating bansa. Kahit sino-sino na lang mga kababayan, dinadampot ng walang Sa hindi kalaban nila. makataong pagtrato, sa pagpapahirap, at kung ano-ano pang mga harassment base sa mga testimonya ng mga witnesses at sa mga nakita nila siguro dito sa pangyayari nito kung saan ang mga kalaban ng gobyerno ay tinutulig sa. Di ba? Ako, twice ako nagtestigo roon, kinuwento ko yung mga pangyayari rito. Yung si Hannah May Oray na matagal ng tauhan ni Congressman Teves. Babae yun, ha? Opo. Yun ay tinakot, pinagsasasampal daw, tinutukan pa ng baril sa muka, pinipilit na ituro si Congressman Teves na mastermind ng So kasama yung sa asylum doon. Dagamo Kiling. Eh wala naman siyang maituturo sapagkat hindi naman totoo. Plus, yung mga testigo rito na yung kanilang mga dating testimonya nung nahuli sila, gumawa sila ng mga testimony na tinuturo si Congressman Teves. Kasi noon, Grabe mga kababayan, no? Ipagpalagay lang natin, wala tayong alam dyan sa kaso na Teves. Pero what if planted lang yan? Na frame up lang si Teves mga kababayan. Sino ang totoong salarin? Grabe. tinakot sila yung isa. Binitin pa daw eh. Oh, Ng patiwarik. Oo. Patiwarik. Eh wala silang sarili nilang abogado. Siyempre, ang abogado nila noon, yung PAW, na hindi naman daw umimik. Kanya, alam niyo, umpisa nung nangyari yon na yung PAW Wala ay na talagang justisya dito sa Pilipinas. Kagaya dating Pangulo na mga kababayan, pinagkaitan ng abogado, hindi pinapasok. Yung senatoryo, nagpapirma lang mga kababayan para sa writ of habeas corpus sana. Ang tagal pinapasok, naabutan ng cut-off mga kababayan na alas 5 na malapit. Kung napapasok lang yun na mas maaga, baka release pa ng habeas corpus ang Korte Suprema. parang hindi nagprotesta sa ginagawang pagpapahirap dito sa mga akusado, mga Opo. co-accused na dinampot. Opo. Sinabi ni PAW Chief Percy Rueda na hindi na po mag-aasiste ang PAW sa mga extrajudicial confession kasi ginagamit ng mga may kapangyarihan ng mga law enforcement authorities para patunayan na walang torture, walang pananakot, walang panggigipit. Hindi naman totoo. Kaya lang minsan, ewan ko, magaling kasi ang itong si Percy Rueda. Opo. At alam nyo, karamihan naman ng mga PAW, magagaling yan. Binito ko sa PAW. Kaya lang, minsan, halimbawa, nasa NBI ka. Usually, yung mga baguhan ang pinapadala. Siyempre, medyo naiilang din sila. Natatakot pumalag o nakikisama. Kahit may nakikita silang hindi maganda, ay pumipirma na rin sila. Ngayon, itong mga testigo laban kay Congressman Teves na tinakot, sinigawan, kung ano-anong pananakot ang sinabi na madadamay ang pamilya nila. Nung nagkaroon sila ng pagkakataon na sila ay magkaroon Grabe, no? ng sarili nilang mga abogado, Okay. binawi nila yung mga sinasabi nila na sila ay kasama sa pagpaslang kay Governor Digamo. Tinuturo nila si Congressman Teves. Oh. Yun. Isa yon sa mga factors. Okay. Yung mga ginawa sa mga testigo. At yun ay nag-testify kami roon. Ang gobyerno ng pamahalaan ay nagpadala rin ng mga witnesses doon. Nag-testify din sila via Zoom. Via Zoom. Ang nangyari, eto ang history dyan, ha? Ikwento ko lang. Sige po. Noong pumunta si Congressman Teves doon, wala naman siyang warrant laban sa
kanya na iginawad ng korte ng Timor-Leste. Kahit anong korte. So, hindi siya maaresto. Nagkaroon ng red notice yung Interpol. Hindi nga maaresto ng Interpol. Si PRRD dito, wala kasi mga kababayan, pulis yung Interpol. Local police, kung saang bansa ang o-operate niyan. Patas ang local police doon sa Timor-Leste, mga kababayan Oh. Pero dito sa Pilipinas, grabe. Parang basura ang tinuring ang dating Pangulo, mga kababayan. Inaresto siya ron. Ikinulong si Congressman Teves doon. Nagpuntahan pa yung mga NBI, tinig pa siya. Sabi pa na malapit nang maiuwi. Ngunit, alam nyo, ang Timor-Leste, pagdating sa human rights, mahigpit yan. Mayroon silang batas na nakalagay na kapag ikaw ay ikinulong sa Timor-Leste at wala ka namang warrant na galing sa korte ng Timor-Leste, may maximum lamang na bilang ng araw kung kailan pwede kang maikulong. At kung walang kaso na ipina-file sa iyo sa Timor-Leste hindi sa ibang lugar. Sa Timor-Leste, yan po kasi ang example ng sovereignty. Na wala kaming pakialam kung may warrant ka sa ibang lugar, basta kung wala kang warrant dito, hindi ka namin pwedeng galawin. Kaya lang, siyempre, Interpol. Tama naman yung pagpapatupad ng red notice ng Interpol kay Congressman Teves. Kinulong siya temporarily. Ngunit, noong lumampas na ang maximum number of days na pwede kang ikulong under Timor-Leste law. So, sinusunod nila yung batas nila, hindi batas ng sino pa man. That's good. Pinakawalan na siya. Di ba nagagalit sila? Ba't daw pinakawalan? Butata si Buyinging, mga kababayan. Yun po ang batas sa Timor-Leste.